for the introduction of the speaker. Bago ko pakilala isang magiting na sundalo rin na kabilang si Special Forces noon, ay hayaan niyong batiin muna kayo lahat ng isang magulong at magandang gabi sa inyo lahat. Itong halalang dating ay kakaiba sa mga nakaraan sapagkat nagkaroon ng kabulatan ang mga Pilipino ng isang pagbabago, isang malaking pagbabago. There are three instances where we can institute reforms in government. One is coup d'etat. Marami kami dyan. Baka may karanasan. Another is the confrontational revolution, bakbanan. And another is the peaceful revolution that means election. Ang election ay nagbibigay pag-asa sa mga tao na iboto ang kanilang mga gustong mamulo sa ating pamahalaan. Bagong pinuno, bagong sistema, bagong pag-asa. Iyon ang mga minimithi ng isang revolusyon. Maging mapayapa man o isang madugong revolusyon na kung saan yan din ang naging pangarap ng ating manunong General Luna, Andres Bonifacio at may iba pang mga dakilang katipuneran ng 1896. They wanted to have a society that is Filipino, pro-Filipino. Tayo nag-ahari, tayo nagmimay-ari ng ating pangalaman at tayo din ang nagpapari. It was a new society, and we were the first in Asia and one of the first in the world that made the Filipinos great for the first time because we won that independence from our colonization. Yung ang kauna-unang pagkakataon na naging dakila ang ating bansa. This nation was great during this time dahil nagkaisa mga Pilipino at pinagkaisahan nila ang isang makabuluhang pagbabago. Tayo naghari, tayo nagmayari, tayo kumontrol ng pangangalagal at lahat Pilipino. Subalit sa unang pagkakataon ay naudlot dahil sa pakikalan naman ng mga tayulang Amerikano at mula nun gumawa ang gewang ating lipunan. Sa kanilang interes ang Pilipinas, ang pamumulitika sa kanilang interes, ang ekonomiya para sa kanilang interes. Yung nasabi ni Camilo, nung nagdeklara si Presidente Marcos ng martial law, it was actually a relaunching, pinagpatuloy nila ang revolusyon noong 1896 at naitapat natin ang bagong lipunan para sa Pilipino. Tayo naman naghahari, tayo nagpare, tayo ang nagmay-ari. They established schools and universities in almost all provinces. Kaya huwag kayo magtataka kung may mga nagtatak na examinations, board examinations, galing sa probinsya. Hindi gayong araw, monopoliya ng kamay-nalaan ang mga top 10 ng mga board examinations. Hospitals, lahat binigay ng ating Pangulo, pati yung when he broke the backbone of the oligarchs when he decreed Presidential Decree 27. Yung mga ilustradong nagmay-ari ng mga naglalakihang lupain sa kanayunan, kinuha niya at binigay sa mga mag-asa. That was a revolution. So maraming biyaya ang binigay ni Presidente Marcos na inigil ng naman ng mga Amerika. He was kidnapped, smoke screened by the people power. And after that, after Marcos, President Marcos, all governments were founded on lies, falsehood, and
details, punyeta. Ano ang kailangan natin gawin? Ano sabi mo? Ingat! Ang revolusyon mangyayari sa Mayo, ang 9, isang mapayapang revolusyon. Ang magiging tulay natin sa pagtamo ng ating minimithing kinabukasan na tayo nagahari, tayo nagmimiyari, tayo nagpapari, ay ang ating magiging tulay. Ang ating magiging vehikulo na ngayong gabi ay pakikilala sa inyo para magbigay ng marching orders para sa inyo kung anong gagawin natin. Hindi na tayo masisisi sapagkat 2 taon na tayo nag-uusap ng buong revolusyon ng pinag-usapan at ako'y nagpapasalamat nung nagsalita siya sa Intramuros at sinabi niya, pangunahan mo ang revolusyon, ito na, si Bongbong Marcos. Maraming salamat. Maraming salamat sa ating kaibigan at ang SEPGEN ng ating organisasyon, Colonel Pawata. Nandiyan din ang National Chairman nitong ating organisasyon, ang ating matagal ng kaibigan at matagal na pinaglalaban ang katarungan para sa Pilipino sa pamamagitan ng ideolohiyang Pilipinismo, kanino tayo ang National Chairman. At rin, in respect, Colonel Gamos, Nostradamus. Mas mabuti na in Nostradamus para nakikita mo ang mangyayari bukas, para malaman na natin kung ano magiging resulta sa darating na halalan pero nakapag-announce niya. Lahat ng iba't ibang mga grupo na nanggaling kung saan-saan pa. At ito'y nandito lahat ng ating mga magiging kasama at kabalikat dito sa ating pinag-uusapang kilusan na ating sinisimulan para muli ibalik ang katarungan sa ating mga kababayan. Ang katotohanan, aaminin ko yung sinabi sa akin ni Ray, na sabi niya, magpapamiting tayo. At kung maaari, gawin natin ang schedule. Sinasabi ko siya, mag-meeting daw kami. Ay, akala ko, mag-meeting kami ni Canino, kami ni Ray, at saka kung sino-sino yung mga kasama, pupunta kami sa isang conference room at pagpapagawa natin yung mga gagawin natin. Ginulat nyo naman ako na nandito na kayong lahat na napakatibay na ng ating nagiging organisasyon at nabubuo ng organisasyon, at ako'y nagpapasalamat sa inyong pag-volunteer, sa inyong pagtanggap bilang supporter at bilang katulong dito sa ating ginagawa. Hindi lamang para sa kampanya, hindi lamang para sa halalan, ngunit para sa kilusang Pilipinismo. Yan ang pinapasalamat. Ako'y nagpapasalamat sa inyo at ako'y nagpapasalamat na kahit papano sa tagal ng panahon, hindi nawala sa mga puso ninyo ang ating paniniwala, ang ating ideolohiya tungkol sa ating nasyonalismo, ang ating pagka-Pilipinismo, ang ating pag-alala
na inuuna ng isang Pilipino ang kanyang kapwa Pilipino rin. Inuuna ng isang Pilipino ang ating minamahal ng bansang Republika ng Pilipinas. Marami na po tayong napuntahan, marami na po tayong nakausap, at marami na po tayong nakaugnay. At sa palagay ko, ito na ang tamang panahon para simulan muli at paalala muli, hindi lamang sa ating mga kababayan, kundi pati na sa ating mga leader, na ito ang panahon ng pagbabago. Dahil tayo ay kailangan natin maunawa na ang susunod na halalan ay napakahalaga, napaka-importante, na ito ay kailangan na natin tignan, na kailangan na natin makamtan ang pagbabago para sa kapakanan ng ating mga kababayan. Ang mga nangyari sa nakaraang ilang taon ay nakikita natin ito, parang tayong naligaw. Parang tayong naligaw at ating nakikita na imbis na tayo ay kailangan natin ipaalala hindi lamang sa ating mga kababayan kundi sa ating mga leader na kailangan na magbago ang takbo ng pamamalakad ng ating pamahalaan dito sa Pilipinas. Bakit ko sinasabi yun? Dahil ang aking nakikita ay sa aking pag-iikot, ay nakikita naman natin na yung ating mensahe ay tinatanggap ng tao. Ang ating mensahe ay gumaganda at nagiging bagay sa mga pangangailangan ngayon sa buhay, sa pang-araw-araw na buhay ng ating mga kababayan. Masasabi ko naman sa pag-iikot ko na maganda ang nagiging pag-respond ng tao sa ating pag-uusap sa kanila tungkol sa mga pagbabago na nais nating itaguyod dito sa ating bansa. At nakikita naman natin yung mga resulta ng mga survey. Nakikita naman natin na kagaya ng sabi ko, ay tinatanong, galing ako sa radyo ngayon lang, sa FM. At tinatanong sa akin, bakit maganda ang naging resulta ng inyong survey? At madali naman ang sinabi ng paliwanag. Ay yung paliwanag ko ay dahil yung mensahe natin ay tinatanggap ng tao ng mabuti. At yung ating sinasabi ng mga pangangailangan, ang mga sinasabi natin na kailangan baguhin, ang ating mga sinasabi na kailangan gawin, ay sang-ayon ang taong bayan doon sa ating mga iniisip na pagbabago para sa ating bansa. At ano itong mensahe ito? Ang mensahe ito ay naging bunga ng ideolohiyang Pilipinismo. Itong mensahe na ito ay simple lamang. Itong mensahe ay ang pagkakaisa ng sambayan ng Pilipino muli. Ang pagkakaisa muli ng lahat ng Pilipino na nagmamahal ng tagdag at nagtutulungan at nakakaunawa sa pangangailangan ng pinakamaliit at hanggang sa lahat ng ating mga mamamayan. Ang lagi kong sinasabi kapag ako'y nakikipag-usap, ay namun ako, na kapag tinatanong natin sa taong bayan, ano sa palagay ninyo ang pinakamalalaking issue sa inyong buhay ng pang-araw-araw? At naririnig natin lahat ng dati pa rin natin naririnig. Mataas na presyo ng bilihin, mahigit kulang ng trabaho, marami pa rin mahirap, wala na ang ating agrikultura, wala na ang ating education, ang sektor ng edukasyon. Lahat ng mga bagay-bagay na parang iniisip ko, parang narinig na natin lahat ito. Bakit hanggang ngayon? Sa galing ng Pilipino, tayo yung kinikilala, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Na ang mga Pilipino, ang Pilipino ay isang lahi na mahusay, matalino, masipag, hindi magnanakaw, mabait. At kaya naman tayo ay napakaganda ang ating naging performance ng ating mga OFW. Dahil nakita naman natin dito sa Pilipinas,
Marami tayong nakakasama, marami tayong nakakausap. Napakagaling. Ngunit, sa galing natin, bakit hindi pa tayo umabot doon sa panahon na masasabi natin na sinimulan na natin bigyan ng solusyon ang mga problema na hinaharap ng tao? Bakit hanggang ngayon na alam naman natin ang solusyon? Halimbawa, sasabihin natin, yung agrikultura, ay naging exporter na tayo ng bigas. Bakit ngayon tayo ang pinakamalaking importer ng bigas? Bakit hindi natin kayang ibalik o ulitin at talbayanin ang nakaraan? Education sa edukasyon. Bakit hindi natin ba't nawala sa atin ang highest literacy rate ng lahat ng bansa sa Asia? Bakit ngayon tagpi-tagpi ang ating educational system? Bakit walang trabaho? Bakit sinasabi, ang dami-dami pumapasok tayo naman sa Pilipinas, ngunit kapag pupunta ka sa mga malalayong mga lumalok at kinakausap ng ating mga kasama, sinasabi na wala kaming nararamdaman na kayamanan na umaabot dito sa amin. Bakit gano'n? At lahat naman yun nagawa na natin at sinasabi natin na alala ng panahon na may serbisyo na dumadating at nararamdaman ng bawat isang Pilipino. Kung alam natin, nagawa na natin ang pagbigay ng solusyon dito sa mga bagay-bagay na ito, bakit hanggang ngayon ay yan pa rin ang reklamo sa atin? Yan pa rin ang kakulangan ng ating pamahalaan. Yan pa rin ang inaasahan at nabibigo ang pag-asa ng ating mga kababayan doon sa kanilang pangangailangan. At sa aking pananaw, ito ay nangyari dahil sa mga nakaraan ng mga leader natin sa ilang administrasyon at ilang taon na imbis nga na ipinagkakaisa ang sambayan ng Pilipino, ang kanilang ginagawa ay pinag-aaway-away ang mga Pilipino. At bakit nila ginagawa ito? Ginagawa pa nila ito dahil sa kanilang paniniwala? Ginagawa pa nila ito dahil sa kanilang ideolohiya? Hindi. Ginagawa lamang ito dahil sa politika, para sa sariling kapakanan, para suportahan at tulungan ang kanilang partido. Ay hindi na balik kung anong mangyari sa iba. Basta kami, okay kami. Yan lang ang iniisip ng ating mga ibang leader. Kaya hindi kailangan na natin pamukin ang takbo ng ating pamahalaan, ang takbo ng ating lipunan. Ipaalala uli natin sa taong bayan at lalo na sa mga leader na walang magmamahal sa Pilipino kundi Pilipino rin. Walang tutulong sa Pilipinas kung hindi tayo mga Pilipino rin. Ay pagka pinaghati-hati at sinasabi, eto ang grupo natin, hindi kayo kasama rito, tayo'y magkalaban, tayo'y magkatunggaling, hindi tayo magkasama, hindi tayo nagtutulungan dahil iba't ibang grupo tayo. Kahit tapat ang bawat grupo ngayon, kahit tapat ang bawat grupo na tumulong, maliit lang ang gagawa ng bawat isang grupo. Ngunit, kapag ipinagsama-sama natin ang galing, ang husay, ang tiyaga, ang sipag ng lahat ng Pilipino, makikita natin na mararamdaman ulit ng ating mga kababayan ang isang progresibong Pilipinas. Kaya, kahit na si Kanino at saka si Benjamin, pagka pinag-usapan, himagsikan ang pinag-usapan nito. Ano tayo? Sabi, nagsisimula tayo ng isang rebellion. Hindi tayo nagsisimula ng isang rebellion. Hindi tayo nagsisimula ng isang manubong revolution. Tayo ay nagsisimula ng isang kilusan. Isang kilusan na naging bunga ng ating paniniwala sa ideolohiyang Pilipinismo, ang isang kilusan na ipagkaisa muli ang sambayan ng Pilipinas. Kailangan na natin gawin ito. Dahil ito ang naging punot-punot ng ating mga naging problema. Alam natin ang sagot sa mga problema, ngunit hindi natin may magawa.
dahil tayo hindi nagtutulungan. Kailangan natin lahat ng bawat isang Pilipino na sumasama at sumusunod sa ating plano para sa pagpaganda ng ating bansa. Kailangan natin ang bawat sektor. Hindi natin pwedeng sabihin, dito na, pwede na tayo, huwag na natin isama yung mga yan dahil nakalaban natin yung nakaraan. Hindi totoo yan. Ay kailangan natin maalala, basta ang kaharap mo ay Pilipino, tatampi ko yan. Mahal ko yan. Ito yan. Kaya, ang sinasabi ko, itong halalan na ito ay simula pa lang, itong unang hakbang para masimulan natin ang isang kilusan na ipagkakaisa muli ang Pilipinas. Pagkakaisa muli ang pagtulong at ang pagtiyaga at pagtrabaho ng bawat Pilipino para sa kapakanan ng buong bansa. Hindi para sa sarili, hindi para sa kamag-anak, hindi para sa kapatido, kung hindi sa bawat Pilipino. Yan ang kailangan natin ito. At talagang, yan sa tulong ninyo, sa suporta ninyo. Ito ang ating pinag-uusapan na kilusan ay sisimulan na natin. Itong kilusan na pagkakaisa ng Pilipinas. Pababalik ang respeto ng Pilipino, hindi lamang dito sa Pilipinas, kung hindi sa buong mundo. Dahil makikita nila, yan ang mga Pilipino. Sila'y nagsasama, sila'y nagkakapit-bisip. Sila ay sila'y isang bansa, isang diwa, isang gawa. At babalik ang panahon na tayo muli mga Pilipino ay masasabi natin, tayo ay Pilipino taas loob kahit kahit. Ito ang hamon sa atin ngayon. Ito ang hamon sa atin ng ating mga kababayan. Ito ang hamon sa atin ng ating kinabukasan. Ito ang hamon sa atin ng ating mga anak at ang kanilang mga giling anak. At hindi natin maaaring pabayaan na hindi sagutin yung hamon na yan. Sa tulong ninyo, sa suporta ninyo, sa tuluyang natin paniniwala sa ating kilusan, sa ating Pilipinismo, simulan na natin itong kilusan ng pagkakaisa at panahon na ipagbago natin ang patakbo ng ating gobyerno, ang patakbo ng ating lipunan sa tulong ninyo, sa suporta ninyo. Yan ating pangarap ay gagawin natin totoo. Maraming salamat.